sa dilim ng lumang bahay. Hindi ko na matandaan kung gaano ko nakatagal iniwasan ang kwento tungkol sa lumang bahay na iyon sa gitna ng gubat. Ang mga kwento ng mga nakakatakot na multo at mga hindi maipaliwanag na pangyayari ay nagbigay sa akin ng labis na takot. Isang malungkot na desisyon ang nagdala sa akin sa lugar na iyon. Isang pangyayari na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Ang lumang bahay ay matagal nang abandonado. Noong mga panahon ng aking kabataan, madalas akong makarinig ng mga kwento tungkol dito mula sa aking mga magulang at mga kamag-anak. Ayon sa kanila, ang bahay ay pag-aari ng isang mayamang pamilya na biglang naglaho noong dekada 70. Simula noon, ang bahay ay naging lugar na pinagmumulan ng iba't ibang kwento ng kababalaghan. Nang makuha ko ang isang alok upang magsagawa ng isang personal na proyekto para sa aking research paper sa kolehiyo, naisip ko na magandang pagkakataon ito upang patunayan kung totoo nga ang mga kwento tungkol sa lumang bahay. Sa kabila ng mga babala ng aking pamilya at mga kaibigan, nagpasya akong pumunta doon. Pagdating ko sa gubat, agad kong naisip kung gaano nga ba kalalim ang aking pinasok na desisyon. Ang bahay ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng makakapal na kagubatan at ang daan papunta dito ay masyadong makitid at baluktot. Ang mga punong kahoy na nasa paligid ay parang nagbabantay sa bawat hakbang ko, tila naglalaman ng mga lihim na hindi mo nais malaman. Nang makita ko ang bahay, ang unang bagay na pumukaw sa aking pansin ay ang kabuuang hitsura nito. Ang bubong nito ay bahagyang nasisira at ang mga dingding ay puno ng lumang pintura na unti-unting natutuklap. Ang mga bintana na dating maganda ay nagmimistulang mga mata na walang buhay. Ang buong bahay ay tila tinatakpan ng isang makapal na balot ng alikabok at lumang mga dahon. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang malalim na puwersa na tila nag-aanyaya sa akin na pumasok. Pumasok ako sa loob ng bahay sa pamamagitan ng isang lumang pinto na may kalawang. Ang tunog ng pinto na nagbubukas ay nagbigay ng malalim na eko sa loob, na tila may mga libo-libong iba pang mga tunog na sinisipsip ng tahimik na paligid. Nang makarating ako sa loob, tumambad sa akin ang isang malaking sala na puno ng mga lumang kasangkapan. May mga silya, mesa, at mga luma na tanggal ng mga tela na nakakabit pa sa dingding. Ang lahat ng ito ay tila nagbigay sa akin ng pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Pinili kong magsimula sa ground floor, sinuri ko ang bawat kwarto. Walang duda, ang mga kwarto ay masyadong luma at walang buhay. Ngunit may isang kwarto na tumatawag sa aking pansin, isang maliit na kwarto sa likod ng bahay na may pinto na bahagyang nakabukas. Ang pinto ay tila nagkakaroon ng sariling buhay, kumikilos at naglalabas ng tunog sa bawat paggalaw ng hangin. Pagkapasok ko sa loob, natuklasan ko ang isang lumang kama na puno ng mga lumang kutsyon at mga unan. Ang kwarto ay tila may kakaibang pakiramdam at ako'y nagdalawang isip kung paano ko napiling pumunta dito. Nang subukan kong ilibot ang aking flashlight, napansin kong may mga sulat sa dingding. Ang mga sulat na iyon ay tila isinulat gamit ang dugo at ang mga mensahe ay naglalaman ng mga pangalan at mga pahayag na hindi ko maipaliwanag. Isa sa mga mensahe ang tumama sa aking puso, "Huwag kang magtagal dito." Ang mga salitang iyon ay bumalik sa akin sa bawat hakbang na aking ginawa. Parang isang pangako ng kasamaan na nagbabanta sa akin. Habang nasa gitnang bahagi ako ng kwarto, biglang sumiko ang isang malamig na hangin mula sa mga bintana. Ang mga hangin ay tila nagmumula sa isang hindi nakikitang puwersa. Narinig ko ang isang malalim na tunog na parang may mga yapak na sumasalampak sa sahig sa ibaba. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pagsasaliksik. Nagdesisyon akong umakyat sa pangalawang palapag. Ang hagdang bato ay sira-sira
at nag-iingay sa bawat hakbang ko na para bang sinasabi sa akin na mag-ingat. Nang makarating ako sa itaas, nakita ko ang ilang mga kwarto na may mga sirang pintuan at mga dingding na tila nag-uumapaw sa alikabok at dumi. Sa isang kwarto, natagpuan ko ang isang lumang kabinet na tila may mga lumang dokumento at larawan. Nang binuksan ko ito, isang lumang litrato ang tumambad sa akin, isang pamilya na nagmumukhang masaya, ngunit ang kanilang mga mata ay tila puno ng kalungkutan. Habang tinutuklasan ko ang mga dokumento, napansin ko ang isang partikular na sulat na naglalaman ng mga detalye tungkol sa pagkamatay ng pamilya. Ayon sa sulat, ang pamilya ay namatay sa isang aksidente sa bahay. Ang mga detalye ay naglalarawan ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari na tila may kasamang masamang enerhiya. Ayon sa dokumento, ang pagkamatay ng pamilya ay sinundan ng isang serye ng mga paranormal na aktibidad na nagresulta sa kanilang pag-alis mula sa bahay. Biglang, isang malalim na tunog ang nagpatigil sa aking paggalaw, isang tunog ng isang bagay na bumagsak sa sahig mula sa ibaba. Napansin kong ang hangin ay nagiging mas malamig at isang pakiramdam ng takot ang sumiko sa akin. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang tinangkang iangat ang aking flashlight. Nang lumiwanag ang aking ilaw, napansin kong may isang anino na gumagalaw sa pader ng kwarto. Ang anino ay tila isang uri ng hugis na hindi ko maipaliwanag at ito ay tila palapit ng palapit sa akin. Naramdaman ko ang isang malamig na kamay na sumakmal sa aking balikat. Napasigaw ako at mabilis na tumakbo patungo sa hagdang bato. Sa pag-akyat ko, natagpuan kong ang mga tunog ng yapak at mga malalakas na tunog ay tila sumisipsip sa bawat hakbang ko. Sa pagdating ko sa ibaba, tumakbo ako palabas ng bahay, ang malamig na hangin ay tila humahabol sa akin. Nang makarating ako sa labas ng bahay, tiningnan ko ang lugar sa likod ko. Ang bahay ay tila naglalabas ng isang makapal na usok at ang mga bintana nito ay parang nagiging mas maliwanag. Ang pakiramdam ko ay parang ako'y sinusundan ng mga kaluluwa ng pamilya na nagdanas ng masakit na kapalaran. Pagkatapos ng karanasang iyon, hindi ko na muling bumalik sa lumang bahay. Ang mga alaala ng malamig na hangin, mga tunog ng yapak, at ang pakiramdam ng isang presensya na hindi ko maipaliwanag ay nananatiling bahagi ng aking buhay. Ang karanasang iyon ay nagturo sa akin na may mga lugar sa mundo na mas mabuting iwasan. Mga lugar na naglalaman ng mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago. Ang lumang bahay sa gitna ng gubat ay nagbigay sa akin ng isang mahalagang aral. Ang mga kwento tungkol dito ay maaaring pawang katang-isip lamang para sa iba, ngunit sa akin, ang mga iyon ay isang realidad na hindi ko malilimutan. Ang takot na aking naranasan sa lugar na iyon ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin, at hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin.